Hallelujah, Panginoon. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa kalayaan na kami ay mga paghandog ng isang papuri at pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pong presensya sa aming pong kalagitnaan. Tunay, hindi kayo tapat sa iyong mga pangako. Sinabi mo, kung sino mga hahanap sa iyo, ay makakasumpong ng iyong pong presensya. Panginoon, ang gawain ito ay para po sa iyo, Panginoon. At wala kami ibang pupurihin at itataas kundi ang iyong pangalan. Panalangin namin, Panginoon, samahan mo muli kami ng iyong Espiritu. Baba mo po sa aming kalagitnaan, Panginoon, ang Espiritu ng pagkaunawa sa iyong salita. Mangusap ka po sa bawat isa. Patuloy, Ama, na itago mo ko sa iyong likod, ikaw ang makakita, Panginoon. Dalahin ko po, basbasan mo ang bawat salita na magagaling po sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang salita at mangusap. At handa mo po ang puso ng bawat isa sa pakikinig na iyong salita. Sinasaway namin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang mga Espiritu, Panginoon, na hindi galing sa iyo, Panginoon. Inaalis namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming pong salamat. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa iyo po, O Lord, ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ito po yung ating pong topic, no? Yung keep the fire burning. Na kung saan napakahalaga po ng nag-aalab yung ating pong mga damdamin sa Panginoon. Bago po ako basahin, meron po akong, bago ko po ginawa yung topic na to, 1 month ago, ako po ay dumalo dun sa aming naninanayan sa bundok, sa lugar po ng Buray. Sobrang napipress ako at nalungkot. Noong time na po kasi yun na meron po isang gawain doon ng Panginoon na kung saan sobrang lungkot po talaga. Nakita ko po yung gawain ng Panginoon na wala na po. Nakakalungkot kasi yung time na nandun po kami, yung gawain ng Panginoon doon, dinadayo, kahit gabi pinupuntahan ng mga tao. At nung nakita po ang sinabi ko, asan na yung church? Sabi niya, Brother Wade, ito na yung church. Yung church po naging tambakan na lang. Tambakan ng mga gamit dun sa lumang church. Yung mga gamit, sira-sira na. At nakita ko po yung mga bahay, napakaganda ng mga bahay nila. Yung mga tao, umasenso na po sila, nagkaroon na sila ng kuryente, nagkaroon na ng internet, nagkaroon na ng yung source ng tubig. Pero isang bagay yung nagpalungkot sa akin, kasi yung dating pundasyon ng gawain ng Panginoon, nawala na. At habang tinitignan ko po yung pumasok ako doon sa lumang eskwelahan, at nakita ko yung mga bangko sira-sira na, at sinilid ko yung likod, yung mga gamit na hindi na nandun na lang. Sabi ko, ano ang nangyari sa gawain ng Panginoon sa lugar na to? At naalala ko yung sa Hagay na kung saan sinabi ng ating Panginoong Jesus, magagat na ayos ang iyong mga tahanan, pero ang aking tahanan ay sira at wasak. So, sobrang nalungkot po ako at sinabi ko, nasa na yung apoy nung naramdaman ng mga tao rito na naging dahilan upang ang mga tao ron ay makarinig ng salita ng Panginoon. At yung salita ng Panginoon nagbigay sa kanila ng kalakasan na makilala si Jesus. Dahil nung panahon na yun, hindi nila kilala si Jesus. Pag sinabi mo, sino si Jesus, hindi namin kilala si Jesus. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakakilala sila sa Diyos at nakakalungkot na wala na yung fire ngayon. At yun po yung ating pong pag-uusapan sa oras na to. In Leviticus chapter, inano ko po ito, kinuha ko yung buong context para maunawaan po natin yung topic na to, yung chapter 6, verse 9 to 13. At ang sabi rito, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa mga handog na sinusunog. Kailangan ilagay sa altar ang handog na sinunog at doon hayaan magdamag na may apoy na naniningas. Magsusuot ng damit na lino at salawag na lino ang mga pari
hari at aalisin niya ang abo sa sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar, sa lugar ng kampo. Ang aboy ng altar ay dapat panatiling naninigas. Ito'y dapat at gatungan tuwing umaga, ihahali sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kiluwas sa handog pang kapayapaan. Hayaan laging mag-apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. So napakaganda po ng mensahe na binigay po ng ating Panginoon sa lugar, sa tribo po ng mga Levitan. At kung may nagtanong po sa akin, Pastor Ed, bakit yung tribes ng Levitan, sila lang yung binigyan ng Panginoon ng karapatan na mamahala sa templo o sa Ark of the Covenant ng ating Panginoong Hesus. Kasi nung panahon po na ang Israel po ay nag-rebelde sa ating Panginoong Hesus, ang layo lamang po ni Moises, ni Aaron at si Miriam, sila lamang po yung naging tapat sa ating Panginoong Hesus. Sa kabila po ng mga tribo sa Israel, wala na po naging tapat. At bilang reward po ng ating Panginoon sa mga taong nanatiling tapat sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, sila po yung pinamahalaan ng Panginoon ng isang bagay na hindi aalisin sa kanila. At yun po yung biyaya ng Panginoon na sila lamang yung mga mahala sa templo. At kapag ikaw po yung pinamahala sa templo, hindi na po maaalis yun. At sa panahon po din natin ngayon, ginagather na po ng mga Israelita, yung natitirang layo ng mga Levita, upang paghahanda doon sa pangatlong third temple na kailang gagawin. So ibig sabihin, generation to generation, hindi na babago yung pangako ng Panginoon na sa lipi nila Aaron at ni Miriam at ni Moises sa mga Levita, sila lamang yung may authority na pumasok o magpagayos doon sa templo. Ano naman yung import sa atin ng message na yan? Noon tayo po ay nakakilala sa Panginoon, lahat po tayo ay may tinanggap na apoy. Kaya po ba? Yung apoy na kung saan ay yun yung nagbibigay po sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng tatag upang magpatuloy at maintindihan natin na hindi man tayo naging part ng mga Levita ng tribes nila, pero pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon na kung saan yung apoy na yun ay magbibinilingas. At sinabi doon, kailangan yung apoy na yun palagi naniningas po sa atin. Palagi nating inaalagaan. Palagi nating inaasikaso. Palagi nating pinapahalagaan yung apoy na yun. Dahil yung apoy na yun, ayun yung magpapatunay po sa atin na tayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. Ngayon po ba? Kaya di ba po sinabing proud tayo na sabihin tayo ay born again. Diba? Sino ba yung part na sinasabing born again ako? Diba? Pag sinabing born again ako, nandun yung proud natin. Kasi meron tayong kakaiba na tinanggap sa ating Panginoong Hesus. At meron po akong 4 na 10 puto yung points. Pero kung gagawin ko po, itong 4 nasa 15 slide na. Sabi ko, habang gagawin ko to, aabot to ng 50 slide. Kung ahanin ko yung 10 slide, sabi ko, ngayon ko lang 4. Kasi masyadong tatagal. Sabi ko kay Pastor, ilang minutes po ba dapat mag-work kasi may program pa tayo? Sabi ni Pastor, maximum of 45 minutes. So, kailangan ko lang yun. Sinabi po dito, the altar before the fire. The altar before the fire. So mahina po natin, ayun po yung nais ng ating Panginoon, na bawat tao po ay nag-build ng isang altar sa Panginoon. Sabi doon, bago bumaba ang apoy ng Diyos, dapat munang may tayo ang dambana ng pagsuko at kabanalan. Kung titignan po natin yung time sa unang hari, chapter 18 verse 36 and 38 na kung saan battle pa tawag doon. Nakipagkumpetensya si Elias doon sa mga disciple ni Jezebel sa bundok ng Carmel, na kung saan inayos muna ng Panginoong Hesus yung dambana para bumaba yung apoy ng ating Panginoong Hesus. At kung titignan natin sa 1 Chronicles chapter 7
verse 1, sinabi doon ng matapos manalangin, si Solomon, bumaba ang apoy ng Panginoon at tinupok yung kanyang mga alay. Sabihin doon, bago tugunin ang ating Panginoong Hesus, bago bumaba yung apoy ng ating Panginoong Hesus, kailangan mayroon muna tayong gawing altar sa harapan ng ating Panginoong Hesus. At ano ba yung ginagawa natin? Sinisimbolo po natin ang altar na kalugod-lugod sa Panginoong Hesus. Yung ating po mga sarili. Ngayon po ba? Ayun po yung tinitignan ng ating Panginoon, isang altar sa harapan ng ating Panginoon. Kahit mag-build ka ng isang altar, ako mag-build ako ito ng isang altar na kung saan magsusunog ako ng mga bagay na ialay ko sa Panginoon. Sa tingin po ba natin magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesus yung gagawin nating altar kung hindi ayos yung ating puso sa harapan ng Panginoon? Diba? Remember nung time na nag-alay si Cain ng something special para sa kanya, pero hindi tinanggap ng ating Panginoong Hesus yung kanyang inalay at ang tinanggap yung alay ni Abel kasi hindi yung bagay na ibigay niya. Sabi nga, bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung inalay ni Cain? Fresh fruit yun. At kung tiniyan natin, pag sinabi yung first fruit, ano yun? Mahalaga yun. Unang ani yun. At pag sinabi yung unang ani, special yun. Pero ba't hindi tinanggap? Vegetarian ba? Hindi ba vegetarian ng Panginoon? Hindi ba kumakain ng gulay? Yung mga question gano'n eh. Na bakit kami lagi ang tinatanggap niya? Hindi po dun. Tinatanggap ng Panginoon yung alay, hindi dahil doon sa alay, hindi dahil doon sa taba, hindi doon sa ganda ng inaalay, kundi sa alaman ng puso ng bawat tao. At ayun ang number of requirements na tinitignan ng Panginoon sa pag-aalay sa Kanya ng isang tao, yung laman ng ating pong puso. Kaya sabi doon, bago mo ang apoy ng Diyos, dapat po nang maitayo ang dampana ng pagsuko at kabanalan sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung walang bagay na gagawin ng isang tao, hindi niya mararanasan yung apoy o yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanya pong buhay. Sabi pa ng Roma, chapter 2, verse 1, kaya mga kapatid, nahuli ako. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, na ihalin ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang nararapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kasi sinasabi ng Apostol Pablo, namamanig sa nakikiusap siya doon sa mga mananampalataya na ihalin nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Dahil walang bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon, maliban na ihalin natin yung ating mga sarili sa Diyos. Kaya po ba? Napakahirap po mag-alay, di po ba? Kaya yung bagay na mahirap, ihalin yung bagay. Kasi yan yung bagay na critical sa isang tao. Kasi pag sinabing, at-alay ka ng isang bagay, ano yan? Kailangan maglaan ng oras. Like for example, lagi ko pong sinasabi sa preaching sa Morong, lagi ko pong tinuturo sa Morong kung paano magkaroon ng malalim na quiet time sa Panginoon. Lagi ko pong challenge yung mga kapatira natin sa Morong, kung gusto nyo maranasan yung presensya ng Panginoon, kung gusto nyo lumalim sa salita ng Panginoon, may dapat kayong gawin. At yung bagay na yun, dapat kayong magsakripisyo. Yung sakripisyo ibibigay ko para sa Panginoon, ay hindi mo mabaliwala. Kailangan lumalim tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kailangan magkaroon tayo ng malalim na oras upang kausapin ng Panginoon. Amen. Kasi doon naman natin malalaman kung ano yung plano ng Diyos sa buhay po natin. At kung hindi po inaari ng tao ang isang tao ang kanyang buhay sa Panginoon, ito po yung hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Lalo na kung may sinasabi po natin na ako'y kumikilala sa ating Panginoon, na ako'y nananambahan sa aking Panginoong Hesus. Pero hindi naman natin ibibigay talaga sa Panginoon yung tunay na nais ng Panginoon na ibigay natin para sa Kanya. Lahat po ng bagay na yun ay baliwala lamang. Kaya marami pong tao na hindi po nila naranasan yung pagkilos ng ating Panginoon. Dahil sinasabi nila na ako'y nakakilala sa Panginoon, pero binibigay niya sa Panginoon ay kung ano lamang yung kaya niya. Kung ano lamang yung pwede niya, available niya. Lagi pong hindi po the best. Hindi po laging priority. Remember, nung time na nag-aalay po yung mga man of God, mga lingkod ng Panginoon sa Diyos,
Hindi po sila nag-aalay na something na mayroong kapintasan. Lagi nila binibigay yung best. Kung mag-aalay ako ng isang bagay na tupa, kailangan walang kapintasan. Walang pwedeng sabihin kahit na balian ko yan, dumadaan sa proseso po yan. Tinitignan nila yung quality. Nung i-aalay nila sa Panginoon. Kasi alam nila na hindi malulugod ang Panginoon kung may makikitang spot doon sa kanilang i-aalay sa ating Panginoong Hesus. At ayun po yung nais ng Panginoon nang mag-alam po sa buhay po natin yung fire na sinasabi po dun sa Chronicles na panatilihin po natin nag-aalam. Ano yung pag-alam niya? Yung pag-alam niya na consistent. Yung pag-alam niya hindi niingaskugon. Yung pag-alam niya hindi nadadala ng panahon. Yung kanyang pag-alam ay hindi nadadaan dahil lamang ito yung panahon na ako'y mainit sa Panginoon. Kailangan po consistent sa paglipas ng panahon hindi nagbabago. Pero napakarami pong tao ngayon na kanila pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay nakakalungkot ay meron pong panahon. Sabi nga, may 4 na panahon puro ang 3 panahon ng ating bayan. Diba? Tagaraw, tag-init, at taglagas. So yung puro meron ng ating pong panahon ngayon. Walang altar na walang handog. Diba? Tama naman po yun. Kasi pag sinabi ng altar, may handog. Like for example, tayo po, kung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, nag-build tayo ng altar, di ba? At kapag nakikita po tayo na naglalagay tayo ng handog sa altar, araw-araw nililinis natin yung bagay na yun. Pinabalitan natin ng tubig, pinabalitan natin ng bagong bulaklak, nililinis natin. Binibigyan natin ng time para yung altar na yun, alam natin, ayun yung bagay na may ipag-communicate para yung ating panalangin ay makarating doon sa trono. Pero sinabi niya, walang altar na walang handog. Ano po ba yung handog? Ang panalangin ay nag-uugnay sa altar at apoy. Ang panalangin daw ng isang tunay na mananampalataya ay nag-uugnay sa altar at apoy. Sino po rin nananalangin kapag sa pinanalangin, hindi niya alam sa sarili niya, umiiyak sa Panginoon. Parang ayaw niya tapusin yung pananalangin niya sa Panginoon. Kasi nararamdaman niya na sa kanyang pananalangin nandun yung Panginoon. Ako po yun, sa po yung bagay na lagi ko sinasabi sa Panginoon, ako po yung nananalangin. Lagi ko sabi, Lord, huwag na po sana matapos. Yung oras, yung moment na ito na nararanasan ko sa iyo, na kung saan hindi ko maipaliwanag sa sarili ko, anong saya, anong dala, yung aking nararanasan. Sa kabila ng kaguluhan na nakikita ko sa kapaligiran ko, pero yung kapayapaan, yung katahimikan ng aking kaisipan, ay nakikita ko lamang sa iyo. Ayaw ka na maalis doon. At ayun po yung lagi nang bibigay po sa akin ng malayo ng pagnanais na nais ko lagi maranasan yung oras na naranasan ko na yun sa aking pananalangin sa aking Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Hesus. Kaya walang pwede po tayong ibigay sa Panginoon na altar na walang handog. Ang pinakamalagang handog ay ang ating mga sarili. Yung the best offering po raw na pwede natin ibigay sa Panginoon yung ating po mga sarili. Kaya mo ba? Siguro, after 1 year, kakaroon na ng outreach yung Centennial. So, men, ba? Kasi, andun, laging yung mga mananampalataya mag-aspire ng, Lord, increase mo yung fire na nalala ko nga yung aming preacher dati, yung bishop namin ngayon. Kapag sinabi niya, sino gusto ng anointing? Takbo sa taas. Takbo sa taas. Kahit nasa dulo, tatakbo yun sa unahan para makita lang ng anointing. At pag sinabi nung bishop namin, fire! Ibabagsakan. Kasi gusto nilang maranasan yung revival. Gusto nilang maranasan yung blessing. Gusto nilang maranasan yung anointing. Maraming tao ngayon naghahanap ng anointing. Tama ba rin? Parang wala sumasagot, wala naghahanap ng anointing. Diba? Gusto nila maranasan magpagayas ng demonyo. Diba?
Kasi para sa kanila, hindi ako nagkakaroon ng spiritual growth kung hindi ako nagpapalaya sa demonyo. Kung hindi ako nagpapagaling ng may sakit. At alam ko, magagawa ko lamang yun kung I receive anointing sa Panginoon. Kasi para sa kanila, yun yung batayan nila na sila spiritual. Sabi ko nga na-share ko nga sa kakilala ko, sabi nga sa church namin, kapag hindi ka nag-speaking of tongues, immature ka. Pag hindi ka nag-tongues, backslider ka. Sa inyo ba, Pastor, nag-speaking of tongues pa kayo? Naniniwala kami sa speaking of tongues. Pero hindi namin pinapractice sa church. Kasi iba yung pananaw namin parating sa speaking of tongues. Hindi namin sinasabi na kapag yung member namin wala nang speaking of tongues, hindi sila spiritual, hindi sila born. Dahil hindi yun ang batayan ng pananampalataya. Kapag ang tao hindi tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, yung fire na gagaling sa Panginoon ay nasa kanya. Secondary na lamang kung paano niya ipapakita yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Pero number one sa amin, kailangan kinikilala niya ang Diyos ay kanyang tagapagligtas. Ito, pinakamahalagang handog sa ating mga sarili ay yung pinakamagandang handog po na nais ang Panginoon upang maranasan natin yung pa. Kaya sinabi nyo sa mga Levites, panatilihin nyo naghahanap yung apoy. Huwag nyo mahayaan. Hindi naman po literal. Sinabi ng ating Panginoon na kailangan nyo pabayaan. Tumutukoy po yun sa spiritual na pamumuhay ng isang mananampalataya. Ang isang taong dapat nakakilala sa Panginoon, dapat inaalagaan niya yung apoy na nasa sa kanyang katawan. Yung kanyang relasyon sa Panginoon, pinapanatili niya yun. Alam mo yung balakid na bumabalakid upang mamatay yung apoy sa kanyang puso, dapat ginagawa niya ng paraan. Niwa-workout niya, pinaghihirapan niya para patuloy na mag-alag yung apoy na kanyang tinanggap sa Panginoon. Dahil ayun lamang yung magiging silbi niya. Ayun lamang yung magiging stepping stone niya upang mapulpil niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil kapag ang tao ay namatay ang apoy sa kanyang puso na nangagaling sa Panginoon, hindi ko alam kung saan pupunta ang tao. At ayun po yung pinakakawawang isang mananampalataya. Kapag hindi niya inalagaan o pinanatili yung apoy na tinanggap niya sa ating Panginoong Hesus. Ang altar ay lugar ng pagsubok sa Diyos. Kaya nga minsan, di ba, pag nakakita, minsan pag dumadaan po ako dyan sa Kalisabay, minsan nakakita ako yung matandang hirap na hirap maglahat. Pagkapat niya sa simbahan, TV siya, lulukod siya. Kahit hirap na hirap siya, lulukod siya. Sabi ko, kawawa naman itong matandang ito. Hirap na nga siya maglakad, pero nakikita mo yung respeto sa kanyang maling katawan na kailangan niya lumuhod sa Panginoon kahit na hirap na kayo siya. Pero andun yung pagsisikap. Andun yung pagnanais niya na kahit nahihirapan siya, pag dumadaan siya doon sa church, hindi niya pa pwedeng hindi siya lumuhod. Bakit? Andun po kasi yung pag-alam, pagsuko sa Panginoon. Yan na, diba? Andun yung pagsuko Parang tayo, di ba? Minsan nakita nga, pag dumaan ng simbahan, kahit na ang tao napakasama niyan, kahit ang tao kriminal, pag dumaan ng church, gagaling yan. Kasi handun yung respect, handun yung pagkilala sa Diyos. Tayo mga Kristiyan, hindi mo tayo nagaganon. Pero minsan, nakikita po sa buhay natin yung respeto po natin sa ating pong relasyon sa Panginoon. Nakakalungkot kasi maraming mga Kristiyano ngayon na para sa kanila, hindi na nila priority yung tinanggap nila sa Panginoon. Masyado na sila nakapokus sa mga bagay na nakikita nila na urgent na kailangan kanilang gawin. Hindi masama yun. Pero sabi ko, huwag niyong kalilimutang pag-alabin yung apoy. Sa kabila ng kabisihan natin, sa kabila ng ating ginagawa po natin, sabi ng ating Panginoon, panatilihin yung apoy. Panatilihin natin mag-aalam, nanininas. Hindi mo gagatungan mo ng gagatungan. Ano ba yung mga gatong na yun? Yung panahon natin sa pananalang. Pagbabasa natin ang Biblia. Sino po ba rin yung may devotion sa umaga?
Sino ba yung pagbukas ng mata niya, pag-ilat ng mata, Bible verse kagad yung kanyang babasahin. At pagpikit ng kanyang mata, Bible verse uli yung kanyang kanyang i-memorize. Sino ba? Wala? Wala? Prayer. Ano po yun? Wala akong masama po. Pero yung prayer na ginagawa mo, pakikipag-usap sa Panginoon, anak, kinakausap mo, sasagutin kita sa Bible. Hindi naman sabihin sa'yo na, o Judah, yung prayer mo, next week ko bibigay. No? Sasagutin ng Panginoon yung panalangin mo through Bible. Kaya nga kami, nung time na niligaw sa Reda, ang batayan ko sa Panginoon ay yung Biblia. Kung kalooban pa ng Panginoon na si Reda, mga pangasawa ko. Kasi nang maturo sa amin ng pastor, yung confirmation ay dito mo yan sa Bible at panalangin na pinangahawaan ko naman. Doon ko hinahanap yung confirmation, hindi sa circumstances. Kasi emotion madaya yan. Diba? Bisa akala mo labuin ka, pero dahil maganda lang pala, dahil mapira, dahil labu. Diba? Pag kumulot na yung mata yan, hindi mo na makakita mahal. At minsan nato yung ano mo, bakit na ba yung napangasawa ko, kayo ba ang ugali nito? Sama pala na ugali. Diba? Ngayon ko lang napagtanto, ito pala ugali mo, kung alam ko na. Hindi kita pinakasalanan. Kasi hinahanap natin yung confirmation sa emotion natin. Pero kapag ang confirmation ay binasa mo sa salita ng Panginoon at sa pananalangin, pinag-fasting mo yan, walang dahilan para hindi bigay sa iyo ng tamang desisyon na hinahanap mo. Kaya ang altar ay lugar ng pagsuko sa Diyos. Kailangan ng bawat tayo sumusuko sa Panginoon. Araw-araw o oras-oras yung pagsuko. Pero kadalasan, kailan ba natin kailangan iisip na isuko ang ating sarili sa harapan ng Panginoon? Kapag po tayo nakakagawa ng maling desisyon, doon lamang natin na-recognize na mali pala yung ginawa ko sa Panginoon. At ayun lamang yung pamamaraan na ginagawa po natin para isuko ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Pero sabi po doon is dapat araw-araw na ginagawa po natin, lahat ng plano natin sa buhay natin, nililigaw natin sa altar ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang bagay na mapapatagumpay sa bawat desisyon na ating gagawin ay hindi tayo, kundi ang Panginoong Jesus. Dahil dito, nabuto na pala. The fire on the altar must never go out. Hindi puro dapat nawawala. Yung apoy yun sa altar dapat nananatili po siya. Hindi po siya nawawala. Kasi para sa mga Israelita, ayun yung katibayan ng presensya ng Panginoon ay nasa Israel, nasa bayan nila. Na alam nila yung favor ng Panginoon nasa kanila. Kasi nung time na yun, nakikipaglaban sila sa mga tribo na kanila pong papunta ng promised land. Ang time na pinangunahan ni Joshua yung libing ng mga Israelites at binigyan na ng Panginoon yung utos sa kanila para sakupin yung sukin yung lupang pangawan. Nakikipaglaban na po sila ng panahon na yun. At alam nila, napakalaga sa kanila na meron silang malalim na communication sa Panginoon. At alam nila, habang sa sarili nila, habang nakikita nila yung isang altar na papatuloy yung apoy, ayun ay palatandaan para sa kanila na yung presensya at favor ng Panginoon ay nasa kanila. Kaya inahalagaan nila yung bagay na yun. Hindi nila inaalis yun. Ayun yung batayan nila, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sa kabila na kanilang ginagawang pagre-rebelde sa Panginoon, yung favor ng Panginoon ay hindi mawawala sa kanila. Yung grace ng Panginoon ay hindi mawawala sa kanila. Dahil dito, pinapaalala ko sa inyo na pangalalin mo muli ang kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos nang ipatak ko sa iyo ang aking kamay. Kung sabi po ng 2 Timothy verse 1 and 6, ang time na ipinatong ang ating Panginoon ni Pablo yung kanyang kamay kay Timoteo, isang bagay yung kanyang sinabi na pangalalin mo muli yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan lagi natin nire-refresh.
yung ating pong tinanggap sa Panginoon. Lagi po natin ginagamit yung mga yung kaloob na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Ano ba may mga bagay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Yung lakas ng loob. Sino ba yung mga malakas ng loob dito? Pakitaas nga po kami. Diba? Sigurado sa amin. Diba? Ang malakas ng loob mo, hindi ka na-share yung gospel. Diba? Diba? Sa Morong, marami mga malalakas ng loob doon. Kaya nga po kami nung mag-house to house kami doon sa isang bahay. Yung tanahin pala, buhay Jason ni Cristo. Ayaw ko yan, sabi gano'n. Ayaw kami harapin, nakasimangan. Sabi sa akin, sabi ng Pedro, sabi nung sa kapatiran, pwede ba namin kayo bumalik? Ay, huwag kayo bumalik dito. Sabi ko, busy kami, nasa hospital kami. Noong tayo ngayon, may check-up kami. Pero sabi nga niya sa kapatiran, anong oras ba yung check-up mo at pagkatapos babalikan ka namin? Parang sa loob, di ba? Talaga nag-set ng schedule para puntahan, para ma-share yung gospel. Sabi, ayaw talaga ng tao. Ayaw talaga ng tao na may bagay sa kanya yung salita ng Panginoon. Pero bilang lingkod ng ating Panginoong Yesus, minsan ay yung mga distraction para hindi natin gawin yung plano ng Diyos, di ba? Bahala ka, tigasan ang ulo mo. Ginawa mo na yung lahat na para sa'yo. Pero minsan ay yung bagay na dapat panatilihin po natin, yung apoy ng pagpapapasensya. Maraming Kristyano walang pasensya. Tama mali. Madaling sumuko, madaling ma-discourage. Pag sinabi ayaw, ayaw na. Pero ang Panginoon, ilang beses ba tayo pinagsagaan? Sino ba nakakalam dito? Ilang beses ba tayo pinagsagaan ng Panginoon? Ako, naalala ko, bata pa ako. Ilang taon ako, ilang years ako pinagsagaan ng Panginoon. Nakakilala ko, March 1996. Ilang taon na ako, 21 years old ako. Ganun ako, hinintay ng Panginoon para makilala siya. Marami nagsishare sa akin ng word of God, pero nire-reject ko. At yung taong ginamit ng Panginoon, hindi nagsawa sa akin. Nashare ko na yun, di ba? Bibigyan ako ng pamasahe para umati ng Bible study. Mas na nakahaba yung oras ko sa kanya. 6 hours ako siya, 4 hours lang. During that time, ang rate namin, 18.125 lang per hour. Pagkano na yung kinikita niya, bibigyan niya pa sa akin para umati ng Bible study. Gagawin ko, kukunin ko, hindi ako atin. Sabi ka na, magpasok ako sa Bisaya, ba't di ka pumunta ng Bible study? Isa mo rin ito pa yun, nakasakita ako. Wala pang ngayon natin. Pero hindi nagpago, nagtsaga ng tao. Kaya ako, narito sa harap. Kasi may mga tao nagtsaga sa harap. Ayun yung bagay na dapat hinihingi ng isang bayan ng palataya, yung apoy ng pagtsaga. Kaya ngayon po maraming pong tao na wala po talagang panahon magbahagi ng salita ng Diyos. Para sa kanya kapag sinabi niya, inang niya niya. Pinagpagan na kita. Madali magpagpag ng para. Ayaw mo tanggapin yung gasa, pagpagpagan na kita. Pero kita natin, nung tayo po sinishare ng Word of God, pinagpagpag na tayo. Hindi, di ba? Yung grace ng Panginoon, pinamita po sa atin. Ito yung bagay na dapat natin italagawin sa Panginoon. Hindi po tinagawa po natin. Kaya sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteus, pinapaalala ko sa iyo, pag-alabing mong muli. Lalo parang ngayon, yung matiting bagay, naranasan si Timoteo sa kanyang spiritual. Pero lagi pinapalala ni Apostol Pablo yung bagay na tinulog mo sa Panginoon. Dapat lagi mong pinag-aalala. Yung pagiging iba natin, yung trademark natin na sa Kristo, dapat pinagdayaman natin ang mga. Hindi natin inaalis yun. Kasi title yun. Title mo yun. Sa'yo yun. Hindi sa ibang tao yun. At dapat yung quality mo bilang mananampalataya, pinapakita mo. Na iba ako sa ang bibig. Mayroong nagbago sa buhay ko na gusto kong ipahagi sa iyo. At ayun ni si Kristo. Kaya yung fire, dapat panatilihin mo na. Hindi sinabi ng Diyos, hindi mo lamang apoy, paminsan-minsan. Diba? Hindi na katulad na parang oven, parang sa gas stove, di ba? Bubuksan mo lang kapag magluluto ka. Lalakas ako pag hindi ka satisfied doon sa lakas ng apoy. Hindi po yung gano'n.
Kaya may pong tao na yun lamang yung gano'n lang ginagawa. Na sinisindihan lamang nila yung kanilang apoy sa Panginoon kapag nasa wilderness na, pag nasa disyerto. Alam natin kung ano yung lugar ng disyerto. Pag sinabi disyerto, nandun lahat. Hopeless. Lahat ang bagay na hanapin mo convenient, wala doon sa disyerto. Lahat inconvenient. Nandun. At maraming tao ayaw makarating ng disyerto. Kasi para sa kanila, ano yung pinaka-worst na mangyayari po sa buhay nila. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lamang. Hindi sinabi ng Diyos, sindihan lamang ako'y paminsan-minsan. Dapat nalili ang apoy sa buhay natin. Kung paano ka nabikot ang kakilala sa Panginoon, dapat ganun pa rin. Hanggang huli ka ng Panginoon, ganun pa rin yung quality. Yung time na ibinibigay ng tao sa Diyos. Hindi may season. Hindi sabihan, tapos na yung 12 years sa paglilingkod ko sa Diyos. Isipin ko naman yung sarili ko, marami akong desisyon na ginawa. Parang nagkamali ako na nag-resign ako sa trabaho ko, sayang yung opportunity. Ilang po na yun. Pero dapat naging priority po natin yung ating pong Panginoon Jesus. Ang utos ay panatilihin ito nag-aalab sa lahat ng oras. Sa utos, kuman ang Panginoon doon sa malibita, sinabi ng keep the fire burning continuously. Panatili, nag-aalab ang apoy, palagi, tuloy-tuloy, non-stop. Kaya mo, bilang representative ng Panginoon, ano ba yung apoy natin? Tayo ba yung batawag doon? Totoo na ito. Gas range. Bukas. Pag may problema, mga sitwasyon, pinapatay yung apoy natin. O tayo yung isa yung kahit malakas yung apoy, yung hangin, yung kanyang apoy ay nananatili. Mag-aalab. Kaya tayo mo makakapagsabi ng at makakapagpatunay sa harapan ng Panginoon kung anong merong ako'y tulad. Tayo kasi naghahangad pa tayo maging katulad na yung Sanggoko. Sinakalala ka Sanggoko. Di ba Sanggoko sa Super Saiyan, di ba? Nagkaapoy. Nag-iiba siya, di ba? Pero mahina siya pag wala siya apoy. Lumalakas siya pag kumakain ng magic beans, di ba? Pero kapag gusto niya mag-Super Saiyan, nagiging Super Scientist siya. Nag-generate siya ng ibang ano. Dahil sa power na kanyang tinanggap sa Panginoon. At tayo po bilang lingkod ng Panginoon, dapat tayo mga Super Saiyan din tayo. Diba? Nandun na sa kanya, sa karakter na niya, yung pagiging Super Saiyan. At tayo po kayo mga mananampalataya. Nasa katauhan na ba natin kung sinabi ng Bible na we are light and salt of this world. Paminsan, matitisod tayo, nagdadaw tayo. Pinaka-worst na scenario is tumatalino sa pananampalataya. Dahil hindi kaya tanggapin ang kanyang pinagdadaanan sa buhay. Maraming Christian ngayon ang lukuan, backslide. Isang dahilan lang nakikita ko. Bago sila ng sistema na kailang tinatawag. Nakatayuan. Hindi nila tinignan yung ginawa ng Diyos sa akin. Kaya tayo po isang reminder sa atin ng ating Panginoon na seryoso ang Panginoon sa niya, keep the fire burning continuously. Dadaan tayo sa lahat ng bagay. Dadaan tayo sa pagsubok. Pero dapat patuloy tayo nag-aalab kung ating apoy sa Panginoon. Maraming nananampalataya nagsisimula ng mainit, ngunit lumamig sa paglipas na panahon. Kaya nga, may mga panahon na tayo ganun yung mga tao ngayon, di ba? May mga panahon. Nadadala ng panahon, nadadala ng sitwasyon. Mainit, kapag may hiningi sa Panginoon, doon yung pagpupursige.
Nalilingkod ako sa Panginoon kasi may hinihingi ako sa Diyos. Normal na yan sa isang mananampalataya. Meron akong sipag ko sa church, friend. Meron akong covenant sa Panginoon. Kapag ako'y nagkaroon ng isang bagay na hinihingi ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Me and my house will serve the Lord. Sinasabi ba nila yung mga ganong verses? Kasi ayun yung gusto kong gawin sa Panginoon. Pero nang dumating yung bagyo, sinabi doon, huwag tayo maging katulad ng alon. Tapos ang galing ng hangin, doon na lang napupunta. Tapos ang padpad ng hangin, doon na lang napupunta. Pero dapat po is, ito po natin yung magandang plano, magandang pagnanais ng Panginoon po sa atin. Kasi gusto ng Panginoon, ito pilay ko sinasabi, never nagkamali ang Diyos sa iyo. Diba? Kaya kung ano may pinagdadaanan mo, bahagi yan ng proseso. At makuha ka at magalak ka. Kung ikaw ay pinoproseso ng Panginoon, kasi may layong din siya sa buhay. Diba? Parang kami mga tatay, bakit kami nagsasakripisyo itabuhin ng aming anak? Kasi may purpose kami sa kanila. In the future, maging maganda yung buhay nila. Kung paano din naging buhay namin, ayaw namin maranasan nila yan. Ganun yung aming plano sa kanila. Ganun din yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali sa pagtawag at pag-ibig. Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Yung sinabi ko po kanina na paano ba natin i-implement, paano ba natin sinasabuhay yung apoy na nasa sa atin. Diba? Pag may apoy po talaga nakikita yan. Yung pasibagan nasa sayo, katyagaan nasa sayo. Kahit na alam mo na tigas-tigas na ng ulo ng disciple mo, dinidisciple mo pa rin. Kapakahirap mong disciple. Totoo yan. Kasi hindi mo hawak yung ulo ng hindi mo hawak yung ulo. Hindi mo hawak yung isip ng dinidisciple mo. At hindi mo alam kung ano yung plano ng dinidisciple mo. Pero nagbibigay ka ng oras at panahon para ipaliwanag sa kanya na may plano ang Diyos sa buhay niya. At napakahirap nun. Ano kung ang dinisipulo mo ay matigas ang ulo, pasaway. Kaya ngayon sabi doon is, sino ba yung mapupurihan sa ginagawa? Ayaw, hindi naman yun. Kundi yung Panginoon. Kailangan lang natin ipakita. Kailangan natin gawin yung bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. The cost of keeping the fire burning. Yung halaga, pagpananatili po natin na nag-aalab yung apoy sa atin. Lucas chapter 9 verse 23, sabi po doon, at sinabi niya sa lahat, ang sino mang gusto sumunod sa akin ay dapat itanggi ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Deny yourself to the Lord. Sinabi ng Panginoon na yung wrong, yung passive, yung centennia, kailangan bago matapos ang taon to, meron kayong outreach. Bawa, example lang, sinabi ng Panginoon. Ano yung response ng church? Yung sa mandate na ibibigay ng Panginoon sa atin. Go ba tayo? Go? Ano sumagot? Go ba tayo? Go. Go tayo. Diba? Kasi yun po yung mandate na tinulong natin sa Panginoon. Na nandito po tayo hindi lang dahil dinidevelop natin yung talent natin. Diba? Hindi lang pinagayaman natin yung mga gifts na meron tayo. Diba? Hindi mo sasayangin yung oras mo na habang pa ng 10 years ka natutugtog dito. You have to disciple.
Ako sakali mawala kami, papalit sa'yo. Tama? Ganoon yung thinking na dapat nasa isip ng isang mananampalataya na ako ay tinawag at pinili ng Panginoon, hindi lang para dito. Hindi lang ako nakapokus sa bagay na nakikita ko. Naglalagos, may meron akong vision na gusto marating. At alam ko, yun ang gusto ng Panginoon ay pagawa sa akin. May pahayag ang kanyang mensahe sa lahat ng dako. Kaya nga natutuwa nga ako na sinabi sa akin na nung ako ay naghanap ng church, sabi ko, the People's Missionary Church, mission-oriented in church na to. Sabi ko sa mga asawa ko, kaya ko mission, tribal mission nga lang, pero nililipatan ko isang mission church din. Sabi ko, no, dito na yun. Kasi ang time na yun, hindi kami nag-grow sa mga church na pinupuntahan namin. Kasi ang hinahanap ko ay isang oriented na mission church. Kasi gaya ako sa mission. Gusto ko talaga, gusto ko yung church na yung mission. Kasi yun naman talaga yung goal ng church, pag-mission. Maging bishops of men, mahayag ang ebanghelyo sa bawat tao. I-reach yung mga unreached people group. Sabi ko sa asawa ko, yun tayo mag-church. Kasi People's Missionary Church. Nagtuloy po ano nangyari. Kasi nagkaroon tayo ng outreach. To God be the glory. Right? Ganoong kabuti ang ating Panginoon Jesus. Pero hindi po dapat natatapos yung bagay na yan. Kasi habang papalapit yung pagbabalik ng Panginoon, patindi ng patindi yung struggle na naranasan ng mundo. At dapat maninindigan yung mga mananampalataya. Tatayo yung mga mananampalataya para sa katotohanan. May babahagi ng salita. Kasi yun lang po nakikita matibay na pag-asa ng tao na walang pagkayala sa Panginoon. Yung salita ng Diyos. Yun lamang po, walang iba. Walang iba na magiging mabuti para sa isang tao. Yung salita lang ng Panginoon. At lahat po tayo ay pinatawag ng Panginoon para sa bagay niya. Palapakan naman natin. Hindi maaaring manatili mag-alala po kung walang pagsunod sa utos ng Diyos. Tama naman yan. Hindi ka magpapatuloy kung hindi mo alam kung paano ka susunod sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. Meron bang sumunod na hindi alam ang kanyang gagawin? Nonsense, di ba? Nagagawa ka sa bagay na hindi mo alam ano yung utos. Kaya minsan diba, may mga anak natin, sige, basta makasunod ka, kaya hindi alam yung susunod. Ano yung ginagawa mo? Hindi naman yung utos ko, hindi naman yung utos ko eh. Diba? Maraming Kristiyano na akala nila sa ganong bagay na pipis nila yung Panginoon. Pero hindi po yun. Maging wise po tayo. Mag-pray po tayo ng wisdom. Lord, saan mo ako tinawag? Ano yung purpose ko? Ako ba ay taga rito lang? Ako ba ay taga lang? O ako ay dadalhin mo sa isang mas maganda, mas convenient na gawain? Hindi maaaring manatiling mag-alala ng apoy na walang pagsunod sa utos ng Diyos. Dapat yung instruction mo ng Panginoon, alam mo. Diba? Kung ikaw mag-a-apply sa isang kumpanya, alam mo yung job description na apply. Kung ikaw ay driver, mag-a-apply ka ng driver. Hindi ka mag-a-apply na sa business. Kasi alam mo, ay yun yung ina-apply mo na kung saan magagamit mo yung skill mo, magagamit mo yung talent mo, at makakatulong ka doon sa kumpanyang napasukan. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Kaya maraming pong tao na, maraming mga Kristiyano na hindi nila alam yung purpose ng buhay-buhay nila. Nakakalungkot kasi pag matagal na sila sa Panginoon pero hindi nila alam ano ba dapat nilang gawin sa Panginoon. Ano ba yung gagawin mo sa Panginoon? Ano ba yung purpose ko sa Lord? Ako po pag ganun po, nababaanan po lang. Kaya nung time na kami po inamin sa STN, Shepherd to the Nation, 10 years kami doon, nakaupo lang ako.
Ito, ayoko ko ng ganito. Hindi ko sa pagyayabang. Ayoko ng ganito. Hindi ako kontento na nakakapula ako nakikinig lang ng preaching. Hindi ako sabi ko sa asawa ko, alis tayo ang tayo ibang church. Na kung saan magagamit tayo. Kasi tinawag tayo ng Panginoon para meron tayong gagawin, may trabaho tayo. At hindi tayo tinawag ng Panginoon na nandun lang tayo, nakikinig lang tayo. Kung gusto mo magamit, hindi ka magamit. Kung tayo pumunta doon sa isang gawain na talagang magagamit na. Kaya nga sabi, hindi maaaring manatili mag-alawang apoy kung walang pagsunod sa utos ng Diyos. Diba? Kasi kung di natin susundin yung utos ng Panginoon, ano na yung utos ng Panginoon? Kayo po magsabi. Ano ang utos ng Panginoon? Go and make disciple. Diba? Umayo tayo ng bahagi ng salita ng Panginoon. Ayun yung utos ng ating Panginoong Jesus. Ayun yung utos po sa atin. Magbahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Tama ba yung gagawin natin? Bakit? Umakas ako, bibigyan ko ng chocolate. Except sa may mga diabetes. Ayun, yung kailangan niya. Urgent, needed, ang tao ngayon, yung gasto. Magbukas ka ng TV, matutula ka. Di ba? Hindi. Yung mga taong well-educated, nasa posisyon, may power, pero tignan mo sila pag nasa harap ng TV. Nakakalugod o nakakaskalas? Nakakaskalas sila. Bakit? Hindi nila alam yung salita ng Diyos. May mga alam sila, pero hindi nila sinasagot. Ang isang alam, ang may taong walang alam, sino ang magsasabi para malaman niya yung bagay na hindi niya alam? Sino ang magsasabi? Tayo. Bakit? Tayo yung may alam. Tama ba rin? Tayo yung may alam. Tayo yung magsasabi. Pero may mga bagay tayo na dapat panatili ng alaman na yun. Lagi natin nanaisin, idadalangin sa Panginoon na mag-alam yung apoy na yun. Dahil hindi mo magagawa yung bagay na yun kung wala yung apoy ng Panginoon sa atin. Diba? At tayo mismo ang gagawa ng paraan para manatili mag-alam, maninas yung apoy na yun. Kailangan natin magdesisyon kung ano yung ating gagawin sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Kailangan talikuran mga bagay na papalamig sa ating mga pananampalataya. Ayan po yung sagot. Tatalikuran daw natin. Pag sinabing tatalikuran na hindi mo na babalikan. Nakakalungkot kasi may mga tao na parang, sorry to sa term, kapag ang baboy nilinis mo at inugasan mo, bumabalik pa rin sa maputi kasi nakasanayan nilang nasa maputik. At karakter na nila na kahit linisin mo, paliguan mo, sabunin mo, malinis na mabaho pa, babalik pa rin sila doon sa mga bagay na napaparumi sa kanila. Nakakalungkot, maraming mong tao na gano'n, na yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, para linisin sila sa kanilang buhay. Pinapatawad sila ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan upang makita nila yung kanyang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Pero nakakalungkot, kapag po sila ay nag-iisa na, ninanais pa rin ang ibalik yung mga bagay na nagpaparumi sa kanila. At niwawalang bahala nila, niwawalan nila ng halaga yung bagay na ginawa ng Diyos sa kanila upang maging karapat-dapat at maging malinis siya sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Kailangan talikuran ang mga bagay na nagpapalamig sa ating mga pananampalataya. Ano ba yung mga bagay? Marami.
Diba? Ang general na yan. Bulto-bulto na yan. Pero dapat alam mo paano i-counter. Diba? Alam mo kung paano labanin yan. Alam mo kung paano mo siya lalabanan. Pero, sino ba lagi panalo? Tayo? O sila? Isa na ako kung laging talo. Laging talo ko siya. Bakit? Nawala yung ako. Pinabayaan yung ako. Yung ako niya parang sindi na lang ng kanila. Isang ilog lang patay na. Nawala. Yung dati lumalagag-lag. Parang bayaan ko ang sindi ako. Lakas. Marami ko siya manina siguro. Akala ko sabihin. Pero yun ang reality. Manina siguro. Pero yung message ng Panginoon, natilihin natin pag-alagi ng apoy niya. Ang apoy, hindi natin minsan naman kundi araw-araw. Apoy po, naranasan po natin, hindi lang po paminsan-minsan lang. Hindi yan by emotion, hindi yan by situation, hindi dapat araw-araw pinapanatili natin ang apoy sa ating puluhan. Mga chapter 3, verse 22 and 23, sabi po doon, kaya naiintindihan ko walang pinakamabuti sa tao kung hindi masiyahan sa kanyang ginagawa. Dahil sa inyong mga nakalaan para sa kanya, walang sino makapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari pag-alis niya. Sa bahanin ni Solomon, lahat ng bagay na narating ng tao, kaya na ko ay hindi ko mabuti. Useless. Kung wala ang Diyos sa kanya, hindi po magiging maganda ang buhay ng isang tao. Thus, the fire that purifies. Ito ba yung fire ng Panginoon? Pedro, unang Pedro chapter 1, verse 7, ang ginto ay nasisira at nawawalan. May pinapadali sa apoy upang malamang kung tunay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ay sinusubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pangapurihan, dadakilayan para alam sa araw na mahayag sa Yesong Kristo. Ibig sabihin po lang, lahat po ng ating ginagawa ay pinapadaan sa Kristo. Sabi nga doon, lahat ng bagay ay masusulit kung ang ating bang tinayo ay gawa sa dayani, gawa sa bakal, gawa sa anumang bagay kapag dumaan sa apoy at nasunog, ganyan po yung mababaliwala po natin. Kaya kung tayo ang fire ng ating Panginoon, kung tayo po yung maharap sa pagsubok ng ating buhay, isa po ang ibig sabihin niya, pinupuyuripay ka ng Panginoon. Diba? Pinapakatat ka ng Panginoon. Marami tao ayaw ng correction. Kaya kasi para sa isang tao, kung ayaw nila ng correction, naging Joseph sa ginagawa nila. Naranasan nyo na kung ituloy niya isang tao, kayo ba yung masama? Diba? Ayaw ng tao na pinakorrection kasi kasiyahan nila yun. At ayaw ng tao, ayaw nilang pinakorrection. Eh, para sa sarili nila, mabuti yung ginagawa mo. Maraming tao ang iniisip na problema ay kaparusahan agad. Ngunit minsan ito ay proseso sa paglago. Nakakalangkot po, di ba? Malalaman mo ang isang tao kapag po siya nag-struggle. Nag-struggle ang isang tao na kung ano makikita mo sa kanya. Bakit lagi malangkot? Diba? Lagi nakasimangan. Pero pag nakakita ko, alala ko nga po yung namiss ko yung kapitbahay namin lang. Kasi iba yung nakatira ko. Sineshare, tingin mo umaga, laging sumisigaw yung kapitbahay na yun. Nung nakausap ko yung boyfriend, sorry sinabi ko, yung boyfriend na mayari. Sabi niya, yung dati nakatira dyan, parang sila ulo na. Sabi ko, bakit?
Kasi biro mo umaga, sisigaw, praise the Lord! Sisigaw yun. Praise the Lord, hallelujah! Araw-araw sisigaw yun. Saan ba't sumisigaw siya? Kahit na alam yan, yung mga kalimayan namin, yung mga believer. Sumisigaw siya, bakit? Kasi alam niya, saan ba't sumisigaw ka? Alam mo kayo praise the Lord kasi dami namin problema. Pero minsan hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi nakatuwa naman. Kasi kadalasan kapag makamisang mananampalataya na may problema, unang desisyon gagawin niya, hindi mo to church. Ha? Ayaw makiyalo dito. Siya nagsiselfie dito sa problema niya. Hindi niya, pinanasaan ako ng Panginoon sa problema ko. Hindi na magbabasa ng Biblia. Hindi na mag-pray yun. Ang pinaka-worst scenario mo yung gagawin. Dilipan na siya. Tama ba rin? Tama ba rin? Parang maingat. Kasi piling niya, hindi ako ulit dun sa church. Wala dumadami sa akin. Hindi ko maramdaman yung family-oriented ng church. Araw pag may problema, ako lang. Kapag may pagsulong ang isang bayan ng palagay, ang tingin niya lagi sa sarili niya ay hindi parusa ng Diyos ako. Pero ang sabi daw, ngunit ito ay proseso. Ang ano daw? Ang paglago. Paglago mo, inaalis ng Panginoon yung mga bad attitude mo. Kasi alam niya hindi makakatulong sa iyo yung mga bagay na yan. At kailangan mo masaktan at maduro para makita mo yung purify na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Yung pagdurog sa iyo ng Panginoon, pinupurify ka ng Panginoon. Para sa pagharap mo sa mundo, kayang-kaya mo harapin ang mundo kasi bakit? Yung creation ka na. Diba? Kaya dapat po ang mindset ng isang tao, kapag siya ay may pagsubok, dapat magalak siya. Kaya sabi yung mabuhay nito, mga sila ulo. Sabi nila, kasi umiyak, tumatawa. Tama nga rin. Tama, di ba? Kayo mabuhay na yung parang mga sila ulo. Eh bakit? Kasi minsan iiyak kayo, tapos tatawa kayo. Anong dahilan? Ba't umiyak kayo, tumatawa kayo? Sabi ko kasi nararanasan namin biyaya ng Panginoon. Na mula doon sa kadiliman na aming kalagayan, nililipat kami ng Panginoon doon sa maayos na kalagayan. Kaya kami umiyak kami sa Panginoon, alisin kami doon. At kaya kami tumatawa kasi nilipat na kami ng Panginoon doon sa komportable kalagayan. Ina-appreciate namin yung goodness ng Diyos sa buhay namin. Kaya kami nakikita mo at naririnig mo na umiyak kami at tumatawa kami kasi napupuri kami sa Panginoon. Ganon kami mga brunagay. Ganon kami mga Christian. Ngayon mo ba? Kaya ngayon, babagayan ko yung mga nagpupuri pa sa Panginoon. Huwag yung problema. Kaya yung si Pastor, galawin natin yung mga kaya ng mga kabatiran natin. Pag may problema, kung natin malalaman, sa kabila ba ng kanyang problema na pupuri pa isa sa Panginoon. Kaya ang mandakay. Balik po natin. Katulad ng hinto, pinadalisay sa apoy, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para alisin ang mga bagay na hindi naayon sa kanyang kalooban. Napakabait ng Panginoon. Imagine mo, yung mga magulang natin hindi ginagawa sa atin. Yung mga magulang natin sa naman, merong hangganan, merong limitasyon yung kanilang pagmamahal na ginagawa sa atin. Pero yung Panginoon, lifetime. Diba? Napakasarap. Napakasarap isipin na meron tayo ng Diyos. May pag-ibig at biyaya ng Panginoon na mauubuan ito. Ganito pala kasarap na maglingkod at kumilala at managpalataya sa Diyos. Napakasarap. Kaya dapat po, panatilihin natin
yung masaganang habag ng Diyos na. Alawin natin ang ating mga apo sa ating mga tandaan. He will sit as refiner and purify of silver. Wow! God, may refine tayo, pinipurify tayo ng Panginoon bilang isang silver. Ang apoy ng Diyos ay naghahanda para sa atin, para sa mas dakilang layunin. Maghahanda ng Panginoon, ibinibigay, sinasabi ng Panginoon, keep the fire burning continuously, paghahanda sa atin ng ating Panginoon at sa kanyang pagbabalik na fulfill natin, nagawa natin yung layunin ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kaya kung mawawala yung apoy, sinabi niya, keep the fire burning continuously. Ayun na yung magiging sandata natin para maging matutumpay tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Conclusion, sabi po doon, ang temang keep the fire burning ay nagpapaalala sa atin ng pananatiling naniningas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, pagsunod sa Diyos. Huwag nating hayaang mamatay ang apoy ng ating pag-ibig at paglilingkod sa Kanya. Kung di mapatuloy itong pag-alagin sa araw-araw para sa Kanya kalwalhatian. Hallelujah. Nanangin po tayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin. Salamat, Lord, dahil hindi ka po nagkamali na tinawag at pinili kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi po nababago ang pagmamahal mo po sa amin. Lord, hindi tignan po namin ang aming sarili sa iyong harapan. Hindi po kami karapat namin. Pero minahal mo kami. Pinagkatiwalaan mo pa rin kami, Panginoon. Sa kabila na aming kakulangan, kawalan, katigasan ang aming ulo, minahal mo pa rin kami, Panginoon. Bagos, binigyan mo pa rin kami ng lakas, Panginoon. Tumayo, Panginoon, bilang ng kulto. Tumayo kami ng buong tapang, buong tagat, na manindigan, Panginoon, na yung apoy na ibinigay mo po sa amin, yung tinanggap ka namin, Lord and Savior, ng aming buhay, ay pag-alalin po namin. Hindi po na yung magagawa lahat ng yan, maliban na samahan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo, ang aming mga buhay. Sa mo kami dadalhin, susunod po kami, Panginoon. Dahil Lord, Ikaw ang ihawak na aming buhay. Ikaw ang masusunod, Panginoon. Biglang alipin mo, Panginoon. Karapat-dapat lang namin na bigyan ng kaluguran yung aming Diyos na pinagbiling ko lang. Maraming salamat, Panginoon. Lord, nawa, pag-aalab, ang apoy sa puso namin, magamit namin, Panginoon, upang magpahayag ng mensahe ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.